Yan muli po sa mapagpalang araw po sa ating lahat at bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord God, maraming salamat sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Patuloy ka namin pinupurit, sinasamba, tinataas. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman na matutunan ang trading na aming pinasok, Panginoon. Bigay mo po sa amin yung kaunawaan na maintindihan po namin ito upang, Panginoon, makatulong po sa aming pinansyal na pangangailangan din at sa mga kapwa ko OFW, nawa Panginoon, ito na po yung aming maging extra income o negosyo na para makatulong po sa amin at makapag-for good po kami. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala po sa inyong lingkod. Maraming salamat, Panginoon, na buhay na patuloy mo pinagkakalob sa amin. Sa inyo na binabalik ang papurit pasalamat in Jesus' name. Amen. Yan. Okay, pwede po tayo mag-open ng cam kung pwede ha. Para naman alam kong may kausap naman ako. Yan. Sige. At ngayon, yung gagawin po natin. Sige, baka may question po sa nakaraan po natin. Na-gets po ba natin lahat yon? Kamusta po yung trade? Bago po tayo mag-umpisa doon sa ating mga yung personal coaching natin o group coaching natin. Ano po yung mga naging problema po natin sa trading? Yan, baka meron pong gusto mag-share. Hello po. Mahirap naman po nagte-training tayo. Wala namang pong nagtatanong, walang sumaano pong ano natin. So ibig sabihin alam niyo na po lahat. Tapos pagdating naman po ng saka kayo magme-message sa akin, 'di ba? So ngayon nandito tayo, pwede kayo magtanong, tanong tayo para alam natin kung ano yung ituturo ko sa inyo rin para dito masagot natin. Pwede natin i-share screen. Hello po. Meron po ba? Yan, pwede kayong mas maganda kung magtatanong po tayo ng anong unattended trade order. Ah, kaya nasunog yun. Kaya yun na isa sa mga sabi nga ni Brad Edmond, nasunugan siya kasi ah nagte-trade tapos nag-CR. So yan. Pag magte-trade kayo hanggang CR, dalhin nyo. Yan eh. Kaya nga sabi doon, kung halimbawa magte-trade kayo at biglang mabibisi kayo, maiwan, lagyan nyo ng stop loss. Maglagay kaagad kayo ng stop loss para hindi masunugan. Ang isa pang dahilan diyan kung bakit maraming nasusunugan, pumapasok yung greediness, emotions, excitement lalo kapag nakikita lang kumikita sila, no? Dapat magkaroon kayo ng goal. Depende sa kapital mo. So kung may makikita kayong malalaking kita at kumikita ng 200, wag muna 'yon hangarin nyo. Ang ano nyo lang is yung halimbawa nagte-trade ka ngayon, no? Halimbawa nagte-trade ka, tingnan mo yung trend. Tapos halimbawa kumita ka na dahil hindi naman gano'n kalaki kapital mo, kumita ka na ng $20, $30 at tingin mo satisfy ka na doon, o hihinto ka na, 'di ba? So kinabukasan naman o kaya antay mo na lang yung kay Abdallah, 'di ba? Para at least madagdagan 'yon. So at least ayun yung muna yung target mo. Huwag muna kayong mag-aim ng napakalaki. Ayan yung nagiging dahilan kasi yung 100 mo gusto mo kaagad maging 1,000, maging 400, maging 1 hindi medyo mataas yung risk noon, no po? Yan si Ma'am Veronica, ano po 'yon? Ako coach, akala ko exit ko na po. Pag-exit ko na, paggising ko, naka-open pa pala yung trade ko. Kaya yun, isa pa yan. Double check. No, double check po natin. Minsan nangyari din po sa akin yan. Buti na lang, pataas. Ibig sabihin, buy ako. Buti pagbukas ko, nag-blue. 'Di ba? Ay, okay lang sana maiwan mo kung ganun. Tapos magbu-blue, paano kung nagpula? 'Di ba? Ang hirap ng habulin. So, yun yung tsaka wag po tayo yung mag-overtrade. 'Di ba? Iwasan natin yung overtrade. Kung halimbawa makachamba ka ng $60 o tama ka na magkano yun yung capital mo lang. So antayin mo lang siyang antayin mo na lang siyang matapos. Sandali.
Antayin mo lang po siya. Okay? So, ganun po no sa ano, kaya dito inaaral po natin yung risk management. Unang-una, yan yung pinaka-importante, risk management tsaka yung control your emotions. Kasi pag hindi po natin na-control yung emotions natin, na-excite tayo, akala natin yung nanalo ka ngayon, bukas ganun pa rin, no? Hindi po pare-parehas yan. Sandali po kasi. Okay. Sige, so yun po no. Yun po yung ating mga tips na po. At siyempre, may pinapadala po ako sa inyong ano, yung ating tawag dito, 'di ba yung modules of training. So ulit-ulitin po natin 'yun, wag yung parang nanood lang po tayo ng pelikula pagtapos inayaan na natin, hindi na natin inulit-ulit. So ulit-ulitin natin tapos kung saan yung gusto nyong malaman, yun yung balik-balikan nyo. No, lalo yung mga sa candlestick, 'di ba, yung support and resistance, paano yung indicators. Mahalaga po kasi 'yan. Kasi minsan nagmamadali po tayo, yan po yung isa sa mga nagiging problema po natin kung bakit po hindi tayo agad kumikita kasi inuuna po natin ang lagi natin nasa isip is mabawi agad yung inyong in-enroll. Pero hindi nyo iniisip na matuto po tayo. Dapat hinay-hinay po. Okay lang po yun na mababawi natin yan. Siyempre, dapat aralin. Tapos yung mga modules of training, aralin din po natin. Di ba po? Tapos isa sa suggestion ko na habang inaaral nyo, yun nga, maglagay po kayo sa AI. Para habang inaaral nyo, at least yung $300 mo doon, safe po yun na kumikita. Anytime naman po yun, pag kinailangan mo, pwede mo naman ma-withdraw. At least kumikita ka habang inaaral mo yung ano. Kesa naman maglalagay ka doon ng $300, hindi ka pa nga gano'n ka alam, meron ka lang konting alam, akala mo ang galing-galing mo na. 'Di ba? Yun yung nangyayari minsan sa atin, 'di ba? Akala natin kayang-kaya na rin, nag-demo account ka lang. Tapos nakita mo sa demo account, lagi kang panalo. Akala mo ganun din sa live account. Iba yung demo account kasi malaki yung kunyari, nilagay mo doon 100,000. So, syempre malaking leverage mo doon, di ba? So, kaya pag tinignan mo doon, kala mo ganun. Pero pagdating naman sa live account na, nandiyan $50, $100. So, wag tayong mag-expect na malaking kita doon. So, depende pa rin po yan doon sa kapital mo. Okay? So, kaya nga we suggest $100 para at least, di ba? Tapos mag-ano ka lang sa 0.01. Kasi minsan pag nakikita po natin na, oy, panalo ko, kumikita ako rito sa ano, sa 0.01 o kaya puro buy ka, biglang tinaasan mo, biglang bumaba naman. Doon ka nadadali. Kaya mag-stay ka lang doon sa strategy na 'yon. Kung 0.01, 0.01 lang muna. Kasi kita pa rin 'yon. Huwag po tayong magmadali. Basta mag-set ka ng goals sa isang araw, kung $10, $20 yung gusto mo para ma-hit mo siya. Tapos ipunin nyo na lang po doon. So ganun po yung strategy niyan. Diba? Tapos ngayon, kung di naman kayo nakakati ng training, sabi ko nga may mga recorded video tayo, nare-record, pinapasa ko naman po yan doon. Matuto tayong mag-backread. Kasi nandun po lahat yan. Pag binackread mo yan, lahat ng mga video, mga recorded, nandoon po yan. Kasi sa atin, hindi tayo nagbabackread. I-backread nyo po para makita nyo po yung mga videos. At ulit-ulitin nyo lang po. Kasi kami, kahit ako, yun lang din po yung inuulit-ulit ko. At iniiwasan kong manood ng ibang strategy. Yun lang. Kasi pag nanood ka sa iba na mga, kunyari sa YouTube, may nakita ganito, panonoodin mo, malilito ka. Hindi po, may kanya-kanya tayong strategy, kaya nga tayo may community para makapag-focus ka lang doon. 'Di ba? O pwede mo lang pag-aralan, siguro panoodin tingnan kung paano yung sa candlestick, paano yung i-interpret, yung ganun lang. Pero yung strategy, dapat nakapokus lang tayo sa community. Kaya nga po yan yung naging dahilan na wala akong community noon, kaya lagi ako nasusunugan kasi sa YouTube lang ako nakaasa. Basta may nakita ko, ito kumikita to ah. Ano kay strategy? Gayahin ko. Hindi naman para sa akin ganun yung strategy. 'Di ba? So isa po 'yan, 'di ba? Isa po 'yan yung nagiging dahilan kung bakit maraming nasusunugan. Okay? So ba't naman yung iba profitable naman? Wala lang si Ma'am Jezabel dito. O siya consistent po siya. $100 per day.
$100 to $150 per day. Kasi ang trading niya umaga, pag kumita siya, hinto siya sa cent account, tapos sa standard account naman siya, pag kumita na, hinto naman na siya. So ganun siya mag-trade. So daily, nahihit niya yung goal niya. So yun dapat may goal. 72 years old po yun ha. Zero knowledge sa trading. 'Di ba? Alam ko yan kasi kilala ko si Ma'am Jezabel. Zero knowledge sa trading yan. Hindi siya techie. Tinuturuan ko pa nga yan na kapag ano. So sinusunod lang naman niya. Ang inaano niya ngayon is yung gold tsaka yung US 30, yung kay Abdallah. So sumasabay lang din siya doon. So dito ang dami po nating option Nandiyan lalo ngayon nadagdagan pa. May Plutus, swipe to trade. Yung swipe to trade maganda rin na hindi ka na mag-a-analyze yan. Pag sinwipe mo yan, ano mo na, meron din demo account doon. So kaya yung kaso lang, mag-a-adds on ka. So yun yung pwede ka mag-199 dyan para yung Plutus, yung Signal. Ang dami po natin na pwede yung Manara, pwede natin po yan aralin lahat. Kaso siyempre, hindi lahat yan maaaral mo. Isa-isa lang mag-focus ka lang. Yung iba nakapokus lang kay Abdallah, tsaka doon sa Signal. Nagmaging profitable sila. Kasi yung iba naman, gusto lahat kunin. 'Di ba? So, binigay yan dyan, pero mamili ka dyan kung ano yung saan ka profitable. Okay po? Saan ka pwedeng kumita? Yung iba, profitable sila sa Manara. Manara yung ginagamit nila. Tapos kay Abdallah, sumasabay sila. Ganun lang yung ano nila, dalawa lang. Tsaka yung sa pagte-trade, dalawa lang din. US 30, gold. Ako nga, US 30 gold lang. Hindi na ako umaano sa iba pang forex. Yun lang yung aking dalawang ano. Ngayon, minsan, inaaral ko yung BTC. Yan, sinusubok-subukan ko. Okay? So, yan yung yan yung ano po natin. Kapag BTC naman gagawin mo, ang gamitin mo, BT Markets. Kasi yung BT Markets, mababa yung spread niya, mababa. Okay? Yung gold, Light Finance naman, pag gold yung ite-trade mo. Kasi mas mababa sa Light Finance ang spread ng gold. So, pag mataas kasi ang spread, malaki yung ibig sabihin, imbis na profit ka na, ang layo pa. Ang laki nung agwat, no? So yan, sa mga susunod, tuturo natin yan yung spread kung ano yan. Okay? So meron pa po bang tanong? Sige, para ano pa po? So tinanong na natin about sa trading. So yan po yung mga tips na sinasabi ko sa inyo. Ano po? Ano pa? Yung timing sa pag-entry, depende po kasi yan tulad yung kay Abdallah, di ba? Kaya i-ano natin. Yung timing kasi sa pag-entry, depende yan doon sa indicators. Kaya nga pinapanood natin yung modules of training. Tingnan nyo po yung module 7 tsaka module 8. Kasi nakabase yan sa indicator. Pag naka-uptrend siya, tapos ano yung ng indicator, yung moving average 9, kung saan siya nakaturo, pataas ba, pababa. So yung timing, doon mo lang itatiming. Pag nakikita mong pataas na yon, tapos yung i-check mo yung moving average niya, ganun din yung punta, tapos yung kanyang uptrend, so timing na yon, 'di ba? Pag ang timing kasi diyan kung saan yung trend. Mamaya yung trend pababa, nagbabay ka na nagbabay, trend nga pababa. So salungat ka. So yun yung timing. Yung timing naman sa scalping, so yun nga pag sa US 30 ka, yung support and resistance, yun naman yung timing doon. Yung sa naman sa pagdating naman doon sa VIP signal, iti-check mo yung oras. Baka ang nangyayari kaya hindi nyo nahihit yun kasi kunyari may oras yan sa baba, nakalagay doon kung anong oras yan pinasa Tingnan nyo tapos i-check nyo kung pasok pa ba. Mamaya lumagpas na yan, saka nag-sell ka na nag-sell, lagpas na nga yun. So kasi nangyari sa akin nung una yan, nung hindi ko pa alam, na nakita ko na ba, sell ako, ayun pala buy. Buy na siya. Ibig sabihin, yung sell tapos na. Kasi yung oras nandun, lumagpas na. Kunyari, pinasa nila ng alas 11 dito sa Saudi yon. Tapos naiposisyon ko mga alas 12, alauna na. Akala ko, sabi ko, ba't bali? Yung tinignan ko, yung oras pala, yung timing. So dapat tinitingnan nyo rin yung oras. Kunyari sa 5 minutes, titingnan nyo rin yung 5 minutes, di ba? Tinuro ko yung nakaraan niya para kung paano mo ilalagay yung oras doon sa trade, yung sa baba makikita mo doon yung oras. Kung 5 minutes yan, makikita mo doon. So kung halimbawa nakita mo yung pasok, nasa na siya, kunyari nasa
nasa 1 minute and 1 minute and 20 seconds na lang, wag ka na muna wag ka na muna mag-entry. Antayin mo lang muna kung nag-i-scalping ka. Antayin mo muna maglabas ng panibagong candle. 'Di ba? Kung ano yung lalabas na candle, tingnan mo yung trend, 'di ba? Tingnan mo yung H1, H2, 'di ba? So ngayon ipakita ko sa inyo yung sinasabi ko para mas maintindihan po natin, ha? Yung sa live trading po natin. So i-share ko po, sandali mag-add lang ako para mapakita ko sa inyo. I-share ko lang sandali itong ano ko. Yung sa cellphone ko para makita nyo. Kasi sa cellphone kayo lahat nagte-trade eh. Recording in progress. So ayan ha. Makita natin. Dali. Share pala. Okay. Yan. Ay, napindot ko ata yun. Yan, nakamute naman ako. Okay? So yan, hindi pa lumalabas. Okay na. O yan. So yan no. Nakita nyo yan, yung may trade ako dyan yan no. Okay? So yan no, kita po natin. Yan yung aking trade ngayon. So kumita na po yan. Bulk operation. So yan, tingnan nyo ha. I-click ko yan, long press mo yan. Kung yan yung ano, yung kung saan yung position mo, tapos bulk operation, tapos profitable position. Oh, so lahat ng profitable position okay na. Oh, yan na po yung ating profit. Okay? 369. Okay? So yan po no. So makita po natin ito yung sinasabi ko sa inyo. So meron akong naiwan na sell. Yan. So makikita natin pag pinaliit po natin yan para makita mo, okay? So yan po no, uptrend siya. Kung nakita mo yung blue, 'di ba? Yung blue na yan nakaturo siya sa taas. Uptrend. Yan no, uptrend yan. So uptrend siya. Okay? Dahil uptrend siya, pwede ka diyan mag-buy. Pero depende yan, titingnan mo rin yung sandali.
Yan. Nagsesell na siya. I-type muna natin 0.01. Yan, 0.01 lang muna tayo. Kasi pag tinasan ko, baka magano kayo. Magayahan kayo. Yan. Okay? So yan, makita nyo, no? Yan. So makikita po natin yung ito. Ito yung moving average 9. 'Di ba nung nakaraan tinuro ko sa inyo kung paano maglagay? Moving average 9, ito yung moving average 20 at yung kanina yung kulay blue ayun yung moving average 200. So bago yan titingnan mo, 'di ba ito M5 yan, i-click mo lang yan. So lalabas po diyan yung D1 yan, H4. Tingnan mo yan. Okay? Sandali nawawala. Share ko lang uli. Yan, makita nyo dyan yung M5 na yan. I-click mo lang yan. So lumabas dyan yung day 1. I-click mo yung day 1. Day 1. Namamatay kasi dito. Yan, day 1. Tapos i-click mo yung day 2. H4. H4. So makikita mo dyan yung trend. Okay? Pag clinic nyo po yan, kung uptrend siya. Okay? So makikita nyo po dyan. O, pataas, di ba? So pataas po siya pag tinignan mo. Pag clinic mo naman yung H4, yan H4. Pag clinic mo naman H1, ayan, pag clinic mo naman yung M30, so makita mo dyan, puro pataas yan. Makiklik mo na yung M15, so pataas din siya, i-click mo yung N5. Diyan, proceed M5 ka. So makita natin yan, nagbabay siya dahil buy and trend. So magbabay tayo ngayon dyan. Okay? So nakita po natin, ano? Yan, nakabay po tayo. So makita po natin, nagbo-blue na yung buy, di ba? So tumataas po siya, buy. Kukuha niyo po. Pero yung trend niya rito, no, makita niyo diyan pababa pero sinabayan ko yung taas niya kasi yung trend niya is pataas. Kahit na naka ano yan. Pero mamaya yan, bababa na. Ngayon, pag kumikita na, halimbawa ito, nakita ko na kumikita na ako yan, naka may $1 na diyan. Pwede ko na yan, ano, kasi naka ano lang naman tayo scalping. So pwede ko na siyang i-take profit para bumaba man siya, naka-take profit na ako. Okay? Oh, take profit ko na. So, mag-aabang uli ako kasi bababa yan Kasi yung itong ano niya, itong moving average na niya is pababa to Pero tumataas siya, so babay uli ako kasi nakapag-take profit naman na ako, di ba? Ganyan ang scalping. Hindi yan pinatatagan, maliban na lang yan kung makikita mo siya na tuloy-tuloy yung taas niya. Pwede mo siyang pabayaan. Pero pag ganyan, yan, tulad yan, inaabangan natin, hindi kayong ano, so nakapula, so inaabangan natin. Kasi pag bumaba siya ng konti, magbabay ako kasi yun yung pagkakataon, tumaas siya, so sasabayan ko yan. Okay? So makita natin, naka-blue na yan. Diba? Pag bumaba siya uli, magbabay ako kasi naka, ano siya, uptrend Nakuha niyo po? O, yan So yan, live yan O yan, nakita ko, lumabas na, natapos na yung oras, nakita niyo yung oras.
Ito yung oras, oh. 4 minutes and 54, 53. So dahil nandito siya, makita natin yan. Yan, bumababa siya. So naka-trade yan. Yan yung sinasabi natin na dapat aabangan. So kanina hindi ko napansin, hindi ko nakita yung oras. Nag-buy kagad ako. 'Di ba? So yan yung mga possible pag bumalik, no, huwag ka munang magbabay, antayin mo muna. Kasi baka biglang tumaas yan. O yan, tulad yan. Naglalaro siya, mas mataas, mas malakas yung taas niya, yung sa buy. So pag bumaba siya, pwede kong sabayan siya ng buy. O kaya pag tumaas. Okay? So tingnan po ah. Pero hindi laging ganyan, titingnan nyo rin mismo. Yan, tulad yan, bumaba siya. So pwede akong mag-buy diyan kasi baka tumaas din siya, 'di ba? O yan, tumataas, kita mo 'yo. O yan, tulad niyan. O scalping lang ako. O pwede na akong mag-ano diyan. Depende yan, angkayatin ko lang siya. Kunyari 50, nag 50 cents na siya, 'di ba? Kunyari maliit lang yung ano mo, maliit lang yung iyong ano diyan, yung iyong kapital. O yan, kunyari 25 na yan. O yung nag-15 eh. Yan, o 91, o tayo tumaas. O di profit ko na. O iba susunod ko tong isa. O i-profit ko na siya. O di ba? O kita na ako. O ambangan ko 'yan. O kasi pag tiningnan mo yan dito, o yan nakabaan na siya, di ba? Nagbabay siya o pwede ko pang magbay ako diyan kasi bumaba siya. So ano ko, confident ako natataas yan kasi high trend siya. Pag tiningnan mo yung ano, yan yung M15, mamatay dito eh. Naka-high trend siya. So yan, kita nyo. O, tumaas siya uli. O di ba? O, naka 1.01 lang ako diyan. O, bumaba na siya. Kaya bibilisan nyo lang po. Yan, tulad yan, tumaas. So, okay na sa akin yan. O, itong isa, close ko. Antayin ko lang. Kasi mabilis po siya, magbababa siya. Pwede, pag halimbawa kasi natipi mo siya, tapos bumaba siya, pwede ka uling maglagay. Pag tumaas, di, ganun lang din yon. At least bumaba siya, nakapagtipi ka na pag sa scalping. Nakuha niyo po yan, tulad yan, tataas siya. Oh, oh, diba? O yan. Pag tiningnan po kasi natin yan, naka, ano siya eh, yung trend niya high eh. Mataas eh. Diba? Yan, pwede uli akong sumabay dyan, magbayo yan. Tulad yan, tumaas o. Oh. Yan, 50, 70 na o, nag-1 na. Kita mo, nahuli na ako, dapat 1 sana o. Okay na rin yan. Ayan, pataas siya. Yan. Ganyan lang, wag yung parang yung iba ginagawa, layering eh. Yung sunod-sunod eh. Paano pag bumagsak yun, di ang laki ng talo mo. Ganyan, isa, dalawa. Pag nakita mong ano, matatantya mo naman yan. Oh. Para kung halimbawang mag-cut loss ka, konti lang. Kuha po natin. O yan, tulad yan. Oh, magbabay tayo dyan kasi bumaba siya. Mas pag tumaas yan. Oh. So ganyan lang, aabangan nyo. Hindi po yung nakita nyo lang ano, sunod-sunod na ginawa natin, layering na. Kahit bumaba po siya, pag malaki naman yung kapital mo at mataas yung spread, yung ano mo, mababa naman yung lot size mo, maaabot naman niya kasi tataas pa rin niya kahit bumaba siya. Tulad nito, kung nakikita niyo to, napansin niyo to, di ba ang taas niyan, ilang pips yan? Mula dito, saan to? Mula dito sa ano? Sa 3648. Ito eh. O 3648 yan. Mayan yung ano niya. Hanggang dito sa 3398 siguro, 3396 to siguro. 98. Yan. So ilang pips yun, no? So makita po natin to. Nasusundan nyo po. So ganyan lang, antayin mo lang siya. So ngayon, mababa pa. Time po natin. Kasi yung oras, tingnan nyo yung oras to. 14 seconds na lang, magpapalit na yan. Magpapalit na yan, no? Magpapalit na ng candle yan kasi 5 minutes lang tayo eh. Okay? 3, 2,
1. Even na pataas yan or pababa. So, ganyan lang po yan. Okay? So, hindi ka matatakot yan kasi alam mo yung trend pataas. So, uptrend siya. Kaya okay lang po yan dahil mamaya-maya aangat po uli yan. Kaso siyempre dapat yung margin mo, medyo ano yung capital mo diyan. Malaki pag ganon kasi baka biglang sumagad diyan, maubusan ngayon. Titingnan mo kung ilang pips. So magpwede ka na diyan maglagay ng stop loss. Halimbawa ito, ah naglagay tayo dito, no? Pakita ko sa inyo. Maglalagay tayo ng stop loss. Itong halimbawa to no, ayan. So makita natin to modify position. So ang stop loss ko dito is 3-4. Yan. Mga 3-4. Ano to ba yun, no? 3-4. Yan. 3-3-0-9. Yan. Tapos, yan lang. Pwede ka mag-stop loss na dyan. Kasi yung TP, pataas naman yan eh. Pero kung gusto mo maglagay, okay lang dyan. So, stop loss natin. Para pag na-hit niya yun, kusa na siyang hihinto. Okay? Yan. Mag-stop loss tayo dito. May magagawin ka. 'Di ba? Mag-stop loss ka kung may gagawin ka. Para hindi naman maiwan mo man 'yan. At least, 'di ba, meron kang dali Yan, modify position tapos stop loss mo 3 3 9. Yan, 339.60. Pag umabot yan sa 339.60, stop loss na yon. So yun lang yung loss mo, konti lang. Nakuha po natin. So hayaan po natin yan. Ang haba nun, di ba? 339 eh. Tama ba? Tama. So pag umabot yan doon, kusa na yung hinto, kaya hindi ka matatakot yan. Ngayon, tumataas naman siya. At least naka-ready ka doon, di ba, sa stop loss mo. Kung sumagad siya doon, hinto na siya. Yun lang yung talo mo. Pag umangat naman siya, nakabay ka dyan, tingnan natin. Yan, umaangat siya. Okay? Yan yung sinasabi po natin. So, hindi mo lang titingnan tong moving average line na to. Titingnan mo rin yung kulay blue. Ayan yung moving average 200. Kung pataas siya, pababa. Ayan, tumataas siya, di ba? Kaya malakas ang loob ko kasi alam kong pataas siya. Kahit bumaba yan, tataas uli yan kasi uptrend siya eh. Pag tiningnan mo yan, nung M15, nakataas yan, no? Pag tiningnan mo yung kailangan may confirmation ka kahit dalawa. Pag tiningnan mo yung M30, nakaangat din siya. Di ba? Yung moving average na 9 niya. So, ibig sabihin, naka-strong sell siya. Yan, tumaas na. Tingnan natin. Yan, tingnan natin ngayon. Yan. Ngayon, magte-take profit na ako. Naka $1 na. Profitable na. Okay? Nakuha po ninyo, yan na. 375. So, nakuha niyo po yung strategy na sinasabi ko po sa inyo. Di ba? Wala tayong loss. Tapos na yon. Hinto na ako. Nakuha niyo? Yun lang po yung pinagbasihan natin. Di ba? Pinagbasihan lang po natin yung trend. Ito yung trend, no? Tingnan po natin, Ayan. Kita nyo? Naka-uptrend siya yung kulay blue. Yung kulay blue. Naka-uptrend siya, Kaya kung sumabay ka dyan, panalo ka. Di ba? So, yun lang po. Tapos, control emotion, nanalo ka na.
O tulad nun, kung natingin mo ilan, ito sa o 375, tapos na ako niyan. O although pataas pa o pwede ka pang sumabay pero okay na sa akin yun. O ganun. For the sake na lang na maituro ko sa inyo to. Tiyaga lang talaga. Tsaka yes, yung moving average sa 200. Okay. So yan. Yan po no, yung ating yan live trading po natin na tinuro. So nakita po natin no kung paano tayo nagte-trade. Ganun lang cool lang. Hindi yung kapag nakita mong pataas, ratatat ka ng ano, puro buy ka o ilan na, 5, 10, yung linalagay mo. Dahil gusto mo kagad kumita. Paano na lang? Pahinay-hinay lang. Tingnan mo muna. Kahit na kasi tumataas yan, kita mo, may reverse yan nagre-reverse siya 'Di ba? Oh. Mahirap yan pag nag-reverse yan nagtuloy-tuloy sa baba. At least masabayan mo tapos alam mong tataas. Dito ka makabili o dito ka makapag-buy, 'di ba, sa baba. O di pag nagtumaas siya, di mas malaki yung kita mo. Kuha po natin. Pag nakita naman natin yan, tuloy-tuloy yung taas dahil naka-uptrend naman siya. So yan, pwede mo siya sabayan na pataas siya. Okay? So, ganun lang naman yung ganun lang naman diyan sa trading. Tsaka yun lang, cool lang, easy lang para yan tuloy-tuloy yung taas no? Yan yung magandang trade ngayon. Pataas siya Uptrend kasi. Ang layo, 'di ba? Nakita natin kanina ang layo. So, yan po yung ating ngayon. May question pa po ba? So, pinakita ko lang sa inyo kasi yan yung problema natin. Pero baka tingin nyo, no? Yeah, strong buy. Yan tama si Coach Edmond. Yan, Sir Edmond. Coach buy. Nakuha ko, Coach, ang tinitingnan ko lang dati meron on moving average 200. Hindi, tingnan mo rin yung moving average 9. Tapos mag-confirm ka sa M15, M30, kung ano yung tapos proceed ka ng M5. O kaya naman tingnan mo yung M30, M15, M5, proceed ka ng M1. Kaso lang, masyadong maiksi kasi yung 1 minute Kaya ayoko. Kaya sa 5 minutes talaga ako. Kahit si Abdallah, di ba, 5 minutes siya. Stochastic oscillator gamit mo din, Coach Jim. Yes, oo, yun naman talaga yung gamit. Para ito kasi malalaman mo rin dito kung kailan siya magbababa. Kasi once na ito sumagad, halimbawa, 100, 70, 50, 30. Pag sumagad po yan dyan, ang kasunod na niyan, dahil naabot niya yung pinakataas na, abangan nyo na yung pagbaba niya. Kaya dito, hinay-hinay ka na. Tsaka kapag lumiit yung kita nyo to, kapag ganito na ibig sabihin niya humihina na siya, yung buy niya humihina na. Kaya pagdating dito, nag-sell. Okay? So titingnan niyo, ibig sabihin nito paliit na siya, humihina na yung buying niya. Tingnan niyo po yan, balikan niyo sa mga ito. 'Di ba? Tumaas siya dito, humina, tapos pagdating dito, bagsak. Makikita nyo naman yan Pero yung trend pa rin niya is pataas. Tsaka ito yung isa sa mga pag nag-cross ito. Pag nakita nyo to at ito ay nag-cross, itong moving average yan, umilalim na rito. Umibabaw na siya sa pula at umilalim na siya dito sa buy, pataas na. Yan, buy na yan. Strong buy na yan. Kita nyo yan sundan natin pagtaas niya, kita nyo, strong buy yan. Di ba? Tulad nito, nag-cross uli siya, pataas siya, nag-cross, di ba? Dito, pagdating dito nag-cross, tumaas to, kita nyo, nag-buy niya, buy yung trend niya. Okay? So, ngayon dito, hindi pa siya. Ibig sabihin, pataas yan, naggumanon lang. Pero pag once na ito ay nag-cross na itong moving average na to, nag-cross na pababa, itong pula umangat, tas bumaba na to, strong sell na yon. Okay, pero magbigay ka ng limit na siguro mga dalawang candlestick na para sigurado na buy siya, sell siya bago ka mag-sell. Okay? So makikita natin dito humihina na yung buy niyan. Kasi ito sasagad na yan Tingnan abangan po natin So yan para lang makita niyo yung tips na
pwede nyong gawin, no? Tingnan. Pero wag niyo munang gawin sa live, gawin niyo muna 'yan sa demo account, okay? Sa demo account muna. Ayan, kita nyo? Ayan, kasi dito sumasagad na siya. Tingnan nito yung RSI. Oh, sumasagad na siya kaya dito matitingnan natin yan kung bababa yan. Kasi ito sumasagad na siya rito. Ibig sabihin na-hit niya na 'yon. So either pwede siyang tumaas, pwede pa siyang bumaba kasi magsaside pa yan diyan eh. Oh. Yan. Pero malakas pa rin yung buy eh. Strong buy pa rin siya. Kasi bakit makikita mo bakit strong buy ito? Yung moving average na tingnan niyo po, nasa ilabas na siya na to. Nakikita niyo yan? Nasa labas na siya. So ibig sabihin yan, strong buy yan. Okay? Yan. Yan, pwede pa tayong mag-buy dyan. No? So try natin. Yan. Yan. Kadikit kasi bumaba siya sa pool. Di ba? Oh. Ayan, sa pool na siya. Nagbublo na. Ayan, ano na, tumataas na. O, pwede ko na yan, no? Take profit para sigurado na. Kasi pag naipon naman yan, pag madami na yan, ganun din lalabas niyan. Kesa matalo ka pa. O natin? O yan, o. Ay, bumaba pa tuloy. O. Minsan pag umabot yan, ay, bumaba. Di bali, okay lang. Basta at least panalo. O, di ba? So, at tataas pa naman yan. Kaso lang pinakikita ko lang sa inyo na pag mga ganun ano, pwede na. Kontento ka na doon. Di ba? Kasi lalo kung maliit lang naman yung kapital mo pa, hindi naman ganun kalaki yan. Huwag kang maghangad nagmalaki agad. Lahat naman yan nagsisimula sa maliit. Okay? So, question pa? Okay ba yung learning? May natutunan ba tayo ngayon? Sige, type naman po kayo dyan kung may natutunan po kayo. May natutunan ba kayong strategy? Ayun. Yes, coach. Isa lang yung natuto. Yung iba kaya? Ayan, si Sir Samuel. Yan, si Ma'am Shi. Yan. Yan, nakasabay ka, ma'am? O, di panalo ka. Congrats. Sumabay ka, ma'am? Ma'am Shi, sumabay ka? Oh, nag-profit siya ng $2. So, sumabay siya sa akin. O, kita mo, di ba? $2 eh. Ilang minuto lang na wala pang ilang segundo lang yung ginawa natin eh. Kung hinayaan mo pang tumaas nga yan, oh, di ba? Pataas pa siya. Kaso siyempre, ganun lang muna tayo. Para hindi naman na ano, 'di ba? Yan no, pataas pa siya oh. Kasi ito, makikita mo yung moving average ano niya yun, 9 no. So yan yung ano, yan yung sinasabing friend is your friend. Oh, yan oh, 'di ba? Naka $2 pa si Ma'am, naka-live to si Ma'am Mamshi. Oh, naka-live yan. Kaya tuwan-tuwa siya. Yes po, ipopost ko po to. Nung nakaraan naka-post din naman. Yan, no, tumataas pa siya, oh, 'di ba? So, sa akin, suggestion ko, habang inaaral niyo 'to, kung meron din naman kayo kaysa sa bangko niyo nilalagay, sa AI po, I suggest kasi para at least yung AI niyo po, para lang bangko 'yan at yung tumutubo siya 6% to 10% monthly, hindi na masama 'yon. 'Di ba? Parang nag-EMP2 ka lang, at least dito hindi siya naka-lock in. Anytime na gusto mong ilabas, pwede mo siyang ilabas. Okay? Kahit na yung iba sasabihin, paano sir pag nagka-problema ang Iconic, kahit magka-problema ang Iconic, hindi apektado po yung ating mga broker at itong MetaTrader 5. Kasi hindi tayo nakakonect sa kanila. Ang Iconic is, ano po yan? Yung Iconic po is academy. Okay? Kaya okay lang po yun. Hindi po apektado yan. Tsaka yung broker natin, talagang broker yan. Walang pinagkaiba yan sa stock market. Lahat ng stock market may broker din. Sorry, pipili ka rin ng broker talaga. Tulad ako, Metrosec, 'di ba? Paul Financial. So yan yung ano, dito naman BT Markets, tsaka Light Finance, yung aking
yung aking broker. Bakit sila? Kasi sila yung mababa lang yung spread. Yung iba, XM, XS, medyo matataas ang spread niyan. Okay? So yan, kita nyo. Natingnan nyo itong RSI, oh. Sumagad na siya. So may possible na yan mamaya bababa na to. May possible yan bababa na rin yan. Kahit na mag-buy ka din diyan, mas magandang mag-buy ka pag ganyan, antayin mo na lang na pag bumaba siya, doon ka na lang mag-sell, sabayan mo na lang siya. Pero wag kang magtotodo kasi nga naka-uptrend siya. So yan, tumataas pa pala. Yan, oh. Pataas pa to kasi ito pa yung niya eh. Hindi pa siya nag-cross. Pero pag nag-cross to, tapos tumaas to, tuloy-tuloy taas yan. Ang haba ng niya ngayon, oh. Strong buy niya, oh. Oh, si Ma'am Mau kumita na ng ng $2. Okay? So, sa ngayon, yan lang po. Ayan naman sabi po natin, 'di ba? Na unti-unti lang para at least hindi naman maano yung utak nyo na sabay-sabay. At least ganyan lang. Noong nakaraan, tinuro ko yung indicators. So pag babalikan uli natin yung para doon sa mga hindi naka-attend. So sikapin lang natin maka-attend. At sa mga susunod na araw, baka magkaroon na rin tayong regular na Zoom meeting. Baka Monday, Tuesday. At yung Monday, yan yung sa presentation. Kaya kung may mga invites kayo, pwede niyong papasukin. No commitment naman. No, i-try niyo lang yung mga kaibigan niyo na gustong matuto. Aatin lang naman sila eh. Hindi naman sila no commitment naman. So meron namang free training tayo kung hindi pa sila ready. Malay mo naman magustuhan nila, di ba? At least matuto rin sila. Para hindi na tayo ma-scam, di ba? Kung matalo ka man dito, alam mo na ikaw yung magkakamali. Hindi masyadong masakit kasi alam mo na ikaw yun, sarili mo. Hindi ikaw linoko ng ibang tao. Okay? So, yan pa. Meron pa po bang tanong? Yan, oh, taas pa, oh. Pataas pa, oh. Di ba? Pag ganyan, no, maiinganyo kang sumabay pa, di ba? Pag ganyan, ako, pataas, sarap sumabay, tapos biglang bumaba. Nako, sakit. Yan. Wala na. So, si Sir Samuel, thank you, sir. Yan. Congratulations sa mga nag-AI. Coach, paano po mag-renew for monthly subscription? Punta ka lang po doon, ma'am. Naka-login ka na ba sa Iconic, yung bagong website natin? So, punta ka sa subscription. Meron po doon. Okay, may subscription ba doon? I-click mo lang po yon. Mamili ka kasi marami nang nadagdag doon. May mga nadagdag na doon. Meron na tayong 179, meron na tayong 199. Yung 199 natin, meron na dagdag doon na swipe to trade. Yan, swipe to trade, maganda rin yan. So, hindi ka na mag-a-analyze dyan. Cheat codes yan, tsaka yung Bluetooth. Diyan lumalabas yung mga VIP, yung mga signals natin. Yan, pwede kayong mag-ano dyan, mamili kayo, 199, 179. Pwede mong yan, subukan. Okay? So, yan, saan baka may tanong pa? O gusto nyo pang malaman bago tayo magtapos para at least maano natin. Yung sa susunod, iba naman yung ating Okay, magla-live trading din tayo para makasabay kayo. Titingnan natin. Okay, sana maganda yung trade. Okay? So sa pagte-trade po, taas pa oh, grabe oh. Grabe, pero tama na ako doon. Naka 300 na ako eh. Okay na sa akin 'yan. Okay, pero sarap sana, 'di ba? Yan yung sinasabi natin, control your emotions, 'di ba? Kahit na pwede ka pa, kumita ka na eh, 'di ba? Tama na 'yon. Kontento na ako doon bukas naman. Oh, 'di ba? So ilang minuto pa lang 'yon, 'di ba? Yung inano natin kanina. Binabaan ko pa yan 0.01 kasi nagsi 0.05, 0.09 ako eh. Oh. Binabaan ko lang yan. Kung tinaasan ko pa yun, baka umabot na ng $500 yun. So nakita natin paano po ako kumikita. So ngayon alam niyo na ganun po ako kumikita. 'Di ba? So ginagawa ko lang yan, inaaral ko lang talaga. Okay? So yan lang po yung dapat po nating gawin. So kung gusto po natin talagang kumita at hindi na natin yung ibang training po natin, so yan po yung gawin natin, ha? Okay po. So yan, mag-aabdala na. So mamaya-maya na po tayo sa sa yan, open nyo na lang po. Kaya mag-subscribe na kayo para magkaroon kayo ng subscription doon sa makasabay kayo doon kay Abdallah yung strategy ni Abdallah. Okay? Thank you very much at see you po ulit next week na po. At bukas
kung wala tayong training bukas sa kahubuan, magme-message ako sa inyo. Mag-training ulit tayo. Okay? Tapos sa Miyerkules sa ano na yan. Ayan, no? Tumaas pa, oh. Ang ganda, oh. Pero okay lang yan. Okay? So, nasa inyo yan. Kung magte-trade pa kayo, tutuloy nyo yan. No? Pataas po yan. No? Okay? Yan, baka si Ma'am Mamshi, sumasabay pa yan. Yan, no? Pataas, oh. Okay, sige. Ito lang muna para hindi po tayo malito at least pumasok po sa utak natin yung mga maliliit na impormasyon. Sana may natutunan po tayo, ha. Salamat po and God bless. Pwede po kayo mag-suggest kung ano pa yung mga gusto nyo malaman para pag-aralan dito. Salamat. God bless you.